Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at nandito po si Profesor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at para sa mga followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Siyempre po, pasalamat pa rin ako sa inyo kahit hindi kayo nakakaabang sa aking live, patuloy pa rin kayong sumusubaybay. Team replay na nga lang po. Pasensya na po nung Lunes wala po tayong usapang politika kasi talaga pong busy ako noon. May in-attendan po ako na isang workshop na talagang buong maghapon at nung gabi meron din tayong ginawa. So hindi na po tayo live at, hindi naman ako nung Martes gano'n din continuation din po nung workshop. So, alam niyo naman po 'di ba sabi ko sa inyo may trabaho naman talaga ako. Ito po ay ano ko, serbisyo publiko ko na lang po ito sa inyo. Kaya, siyempre uunahin po natin yung trabaho. Baka po tayo masisante 'pag hindi pa tayo gawin ang ating mga trabaho. May mga buhay-bahay, bagay-bagay na hindi dapat kalimutan dahil sa politika, 'di ba? Anyway, pag-usapan natin ngayon yung ano, yung mga sagot ni Sara Duterte do'n sa kaniyang impeachment complaint, kung tawagin ay ad cautelam response. Nasabi nga ng mga nakabasa at ako sumasang-ayon dahil nabasa ko rin yung, response, ay it was actually a motion to dismiss. It's not a response. Kasi parang, ang sinabi lang ni Sara Duterte, marami siyang sinabi. Ang ilan dito na talagang napapakababaw, bakit daw selective ang impeachment process, ba't daw si Bongbong Marcos, si President Bongbong ay hindi na-impeach, parang gano'n ang pinapalabas niya, ano yung parang bata. Is this ang dami-dami niyang abogado tapos ito lang ang kanyang sinabi, ano namang relevance nun? Hindi nakabase sa impeachment ng Pangulong Marcos yung factuality ng mga alegasyon sa kanya. Siyempre lalamunin at sasairin naman 'to ng mga diehard Duterte supporters na hindi mga nag-iisip, 'di ba? Na talagang ngayon sasabihin ko talaga ang bobo. Ako ano na ako, no holds barred na ako, na parang dati-rati sabi ko sa mga tao, "Huwag niyo man tawaging bobo." Lalong hindi makukumbinsi 'yan sumali sa'tin. Sa'kin kasi may mga taong talagang puwede pang mapakiusapan yung nasa gitna. Ito yung mga bumoto lang kay Duterte pero ngayon nagbabago ng isip, may critical thinking, ito yung ating kinakausap. Pero yung mga diehard, ay naku, wala kahit ako magtuwad-tuwad diyan, kahit anong gawin ko, diehard yang mga 'yan, 'di ba? Yung mga kakilala ko na mga hindi naman taga Mindanao, nagtuturo lang sa Mindanao, UP Mindanao pa 'yan, pero ngayon napaka-diehard Duterte supporter na, yun mga hindi mo puwedeng mapakiusapan na. Yung mga may mga pinag-aralan naman pero hindi ginagamit ang mga utak ay wala. Yun yung mga taga Mindanao dahil taga Mindanao sila, 'di ba, Duterte sila, yun yung mga hindi mo na kahit anong gawin mo, hindi mo mapapalitan ng pag-iisip na ngayon. Fortunately, they are just a minority. They may be the plurality right now in surveys, but they're a minority in the country. So, ako yung mga 'yan puwede ng tawagin mga bobo yang mga 'yan kasi hindi naman talaga ginagamit ng kanilang mga utak, 'di ba? Magalit na kung sino magalit, pangangatawanan ko 'yan. Ang tagal ng panahon na binigyan ko sila ng benefit of the doubt, 'di ba, nagsasabi, "Bakit mo tinatawag na bobo?" Para bang, ang tagal ng panahon na binibigyan ko ng benefit of the doubt, makinig sa facts, pero hindi, para yang mga suporter na Trump, eh. Kaya ako nagiging very emotional na rin sa pagtawag ng kabobohan nila, dahil tingnan mo na lang nangyari sa Amerika sa MAGA because of the "Make America Great Again" crowd. You have a war right now. We have a President Trump who is, you know, jeopardizing everything. Hindi lang naman tayo, ang buong mundo, 'di ba? 'Yan ang resulta ng mga kabobohan ng mga tao. So, huwag nating hintayin na mangyari pa 'yan dito. So, 'yun. Paano ba ako napunta diyan? Yung nga yung point na ang pinapaniwala ni Sara Duterte siyempre yung mga matagal nang naniniwala sa kanya kahit bulag, 'di ba? Bulag na. Yung sabihin na parang bakit bakit naman selective, hindi parang ano, parang bata. Ang dami napakamamahal ng abogado kundi kampanilya niyan, 16 ba o 18 to appear for her in the impeachment complaint. Ang mahal-mahal. Ang dami niyan, ang iba graduate ng UP, LaSalle, Ateneo, ang iba pa diyan, San Beda. Tapos ang nagawa lang na depensa ganito, parang
Kasi hindi selective, hindi ba? Hindi niyo in-impeach si BBM, ba't parang iba yung treatment niyo kay BBM kaysa sa akin, parang ano yung bata? Inuulit ko, hindi nakadepende sa anong nangyari sa impeachment complaint ni Bongbong Marcos ang factuality ng mga alegasyon kay Sara Duterte. Klaro naman yun, hindi ba? So isa yan sa kanyang sinabi, yung wala daw ultimate facts. Ano, wala daw ultimate facts sa present. Parang sabi ko, hindi pa ba factual yung ano, nasopla nga siya ni Jerbel Ruistro. Hindi ba factual yung makita mo res ipsa loquitur yung pinagbantaan mo ang Pangulong Marcos, ang asawa niya at ang dating speaker? Hindi pa ba fact yun? Ano yun? Guni-guni. Kasi ang pinapalabas niya related to that, wala naman daw siyang actually na kinontrata. Na parang wala man lang pinakita daw na kinontrata para ah, para pumatay. Ay boba, boba talaga, hindi ba? Para katulad dito nung sinabi niya sa ewan ko kung narinig niyo yun, yung sinabi niya na parang sa gulo ng kanyang sinabi, sa kalituhan niya siguro, binabasa na nga, yung tungkol nga dun sa ano ba yun, tungkol sa magtipid sa gasolina kaya yung bagang iwasan ang mga bagay-bagay na gagamit ng gasolina kagaya ng pag-carpooling, pagbisikleta na parang ewan, ibang usapin 'yan, 'di ba? Parang teka muna, Sara Duterte, kung nakikinig ka at kayong mga bulag, sabagay wala na sigurong nanonood sa akin ng gano'n, kayo kung may mga kamag-anak kayo. Ako may mga kaibigan pa rin kamag-anak na gano'n, Ah, simple lang 'yan, hindi naman kailangan i-prove na talagang may kinontrata ka, kasi hindi naman 'yun yung point, ang point ikaw ay nagbanta openly. 'Yun ang vice presidential, nung binantaan mo ang buhay ng pangulo, you already broke the trust that the public gave to you. You already betrayed public trust. Imagine, vice presidente ka, gagawin mong biro ang pagbabanta sa buhay ng pangulo, at hindi lamang pangulo, first lady at former speaker, matataas na opisyal yung dalawa. Eh, yung ngang ikaw simple lang yan, mag-threaten ka nga lang, yung nga sabihin mo, magbiro ka lang sa airport na may bomba kang dala, nakukulong ka. Hindi naman wala namang bomba, biniro mo lang, 'di ba? Sa ibang bansa, you just threaten. In the United States, you just threaten the life of the president, openly you will be arrested. 'Di ba? It's not even whether you have already contracted. That is not the impeachable offense. Hindi 'yun ang ini-impeach ka, ang pag-i-impeach sa'yo nagbanta ka. Hindi man kailangang patunayan na meron kang ano 'yun ang gusto niyang ultimate fact, Kung ang ikinaso sa'yo ay meron kang plot, 'di ba? To assassinate the president, then ibang bagay yun. Yun ang ultimate fact, kailangang patunayan na meron ka talagang binayaran. But that is not the charge. The charge is betrayal of public trust. The charge is, you know, it could even be, it's for the lack of a better word, kabubuhan talaga. Ang ultimate fact dun, the fact na ikaw ay nagsalita, pinagbantaan mo ang pangulo. Oh, hindi ba? Yun ang ultimate fact, yung pagbabanta, hindi naman yung dahil gusto mong yung talaga nagbili ka ng yung mga na-plot to murder. It is the threat. Imagine, vice presidente ka, tapos lalabas ka, gaganyanin mo ang pangulo, magaganyan ka pa, tapos meron kang sinabi mo pa, no joke, no joke. Oh, anong ultimate fact pang hinihintay doon? Kailangan pa ba yung i-decipher? Again, she's talking to people already blinded by the fact that she is Sara Duterte. Yung mga bobo nating mga kababayan, Linda. Oy, magalit na kayo. Alam ko may nagagalit na ngayon sa akin. Sabi niya, "Propesor ka, ba't hindi mo Sabi ko, I've been to that. Years I've given them the benefit of the doubt. I have even chastised the Pinks for looking down on these people. But I'm just very specific. Hindi lahat po ng mga bumoto kay Duterte, bobo. Yung mga tao na nag-iisip na ngayon, nagdadalawang isip, yung open-minded, yung nasa undecided na ngayon, yung mga pwede mga kumbinse, yan. Yan ang kinakausap natin. Pero yung mga diehard, the fact that they are diehard means that
kahit pa siguro sabihan sila ng Duterte, "Tumalon ka." Ang tanong pa nila ay how high? Kasi ito yung mga tao na may mga propesor sa Lasal, sa UP, 'di ba? May mga doktor, may mga abogado, hindi ba? Hindi nila nakikita yung point. Magga-gaslight pa. Para bagang ano ba what will the Vice President do that will finally eventually kang kayo na ang pagbantaang patayin, 'di ba? O siguro baka kahit kayo yung pagbantaang patayin pero sabihin mo, "When?" 'Di ba, "When are you going to kill me?" 'Di ba? Parang sabihin mo para paghandaan ko para nakadamit ako ng maganda, hindi ba? Parang it's just so unnerving. Tapos hindi pa ba ultimate fact yung nadiskubre na ginamit mo yung resibo ng Philippine Army, hiningan mo para magkaroon ng kasi alam mo 'pag nagko-close ka ng cash advance sa amin, sa gobyerno, kunyari binigyan ka ng 2,000 para pangbiyahe mo papuntang kung saan at ika'y magka-conduct ng research. Pagbalik mo sa opisina kailangan magpakita ka ng mga resibo. Na ililiquidate mo, ang tawag namin dun nililiquidate mo yung 2,000, ewan ko kung bakit naging gano'n ang word na liquidate, parang papatay, 'di ba? Anyway, that's the term. Kailangan mong, sabihin ganito, may resibo ako, kumain ako sa ganitong lugar, nagbayad ako ng ganitong pamasahe, hotel ko, ganito, ganito, ganyan. Okey. Ngayon kung kulang yung ano, 2,000 eh, pasensya na yun lang binigay sa'yo, pero kung sobra ipasauli mo, 'di ba? Gano'n yung striktur sa gobyerno, ganyan din po sa confidential fund. Kasi sinabi meron siyang pinagkagastusan ng 15 million na hindi natin alam, pero ang ginawa niya humingi siya ng resibo, certification sa army na nagkaroon ng activity ang ganitong Vice President office na binigyan sila ng 15 milyones. Ay siyempre ang Philippine Army po naggawa sila ng certification na gano'n. Pero nung imbestigasyon ng Quadcom, inamin nila na wala naman talagang 15 milyon na binigay. Sa madaling salita ganito, si Sara Duterte merong 15 milyon siyang ginastos, hindi sa Philippine Army, somewhere siguro. Tapos ang ginawa niya, hiningan niya ng sertipikasyon ng Philippine Army na to the amount na binigyan sila ng 15 milyon. Now, hindi pa ba ultimate fact yun? Ano pang kailangang uriratin dun? Ano pa bang papatunayan mo dun? Alam mo, masakit sa bangs, eh. Eh, may bangs na ako, hindi na ako kalbo, eh, kaya mga tumatawag sa'kin kalbo. Yung picture ko kasi dun sa Manila Times kalbo ko, eh. Eh, ngayon ito, sasabunutan ko hindi yan peluka, hindi hindi yan wig. Senator Marcoleta, hindi yan wig, 'di ba? This is hindi ito wig, this is not artificial hair. So, baka sabi ng iba may hindi po piluka yan, ako po ay may buhok, kaya lang po noong ako ay ano, malimit akong balakubakin. May ad dito, matutuwa dito misis ko. Ako po ay mahilig ang ginagawa ko nun, inaahit ko. Kasi 'pag napansin ko 'pag nag-aahit ako, nawawala yung aking mga balakubak, 'di ba? Eh, ngayon 'pag may buhok ako, dumadami. Eh, nadiskubre ng misis ko yung isang produkto na Atomy, yung pangalang word, Atomy shampoo at yun ang pinagamit sa akin. At talaga naman talagang yung Atomy 'pag ginagamit ko wala na akong balakubak, kaya ako'y nakapagpapatubo na ng buhok. Kayo may mga problema sa inyo sa dandruff, yun po i-search niyo Atomy, na-order po yun, actually produkto yun. May grupong nagbebenta nun, kasama na po misis ko siyempre, pero hindi ko sinasabi na bumili ko sa misis ko, baka sabihin niyo, ginagamit kong business. Pero i-search niyo po ang Atomy. Kasi ako parang testimonial ko 'yan, talagang para sa'kin kaya nga ako nakapagpahaba na ng buhok ngayon, dahil po hindi na ako binabalakubak, gawa po ng shampoo na 'yun, sa totoo lang. Ah, you have to just let it stay for 5 minutes, 'pag sinampo mo, ang ganda ng epekto, sinasabi ko sa inyo. Anyway, bakit ba ako napunta diyan? Kasi nga, 'yun nga yung fact na parang masakit sa bangs itong mga pinagsasabi na 'to ni Vice President.
No wonder parang 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 imagine sabihin mo na parang wala daw due process. Anong due process pinagsasabi niya? Ay hindi naman sa panahon naman ng finding of probable cause, 'di ba? Sa finding of probable cause at format, substantial and form sa finding ng sufficiency in substance and sufficient form, malinaw naman sa rules na hindi ka naman pinapa-attend. Nasa rules yan ng House. Ang siyang magdedepensa sa'yo, yung mga kaalyado mo at nando'n naman si Suntay, hindi ba? 'Di ba? Oh, andun naman si Suntay, andun si Bong Suntay. So, lahat ng mga miyembro pinagbigyan magsalita. Anong due process? So, ngayon kaya ka pinapasagot dahil nga due process. Kaya ka pinapasagot ngayon ay para magkaroon ng due process kasi hindi pa naman nagdedesisyon ang House Justice Committee kung may ground. Parang sabi ko, talaga bang yung 16 ba o 18 nilista niya, yun ba talaga yung tunay na nag-advice sa kanya? Kasi sa tingin ko parang, I think is this just part of a game plan? Naku, talagang sabi nga ni Mel Santamaria, may nadiskubre akong bagong term kay Mel Santamaria, yung negative pregnancy o negative pregnant argument. Bakit negative? Dini-deny niya, pero yung denial niya is pregnant with an admission. Yung kanyang sinabi na wala namang pagkatibayan na ako talaga ay nangontrata ng tao. Walang kontratang maipapakita. O di parang inamin niya na pinagbantaan niya, inamin niya na na gano'n, um, inamin niyang sinabi niya 'yun, pero you know, wala nga lang siyang kinontrata. So may denial siya, pero may mga inamin siya. Parang 'yun ang ibig sabihin niyan, eh, sabi ko nga, "Ano ba 'yan?" Ay naku, Sara Duterte. O siya, sige na nga po, tayo po ay tapusin na muna natin pansamantala at mag-resume na lang tayo ng Biyernes, dito sa Usapang Pulitika. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa UP, serve the people, inuna ko UP ngayon. At sana ah, turo ko sa inyong kaisipan, na-close ko yung mga puso at napabago ang panahon niyo sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi ko sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. O, sige na po. Tayo po ay magkita-kita na lang ulit sa Biyernes. Muli, paumanhin na wala tayong usapang politika ng Lunes. Pasensya na po. Talaga may mga araw na ganyan. Kahapon di rin ako pag-usapang politika kasi may ganun pa rin, busy. So, ngayon na lang tayo. Anyway, paumanhin. So, babawi naman ako sa inyo sa mga susunod na araw. Um, Lagi naman akong bumabawi. Sana po lagi kayong susubaybay sa aking ah, vlog. Okay? Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Ani Malasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon, lalo na doon sa mga team replay. Na hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin nag-aabang, naghihintay. Maraming salamat. Bye for now. Talk to you Friday. Stay healthy.